Ang Kwaresma ay panahon ng espiritual na pagsasanay. At isa sa mga disiplina na kailangang matutuhanan natin bilang mga tao ay ang paglilinis ng kalooban. Isang malinaw na ebidensya kung bakit importanteng disiplina ito ay ang mga nangyayari ngayon na sigalot ng krisis sa Middle East, sa gitnang silangan. Nilusob ng Israel at ng Amerika ang Iran. Unang araw pa lang ng paglusob nila, patay ang 168 na mga batang estudyante, ang 80 marinong Iranians na hindi naman armado sa barko nila sa may Sri Lanka. Patay din ang marami sa pamilya ng kanilang Supreme Ayatollah. Para bang wala nang batas-batas na sinusunod, kundi ang batas ng lakas. Ano ang naging kasunod? Di gumante ang Iran. Nagpalipad ng mga drones at missiles patungong Israel at sa mga base militar ng Amerika sa mga Gulf states. Muli na namang gumante ang Amerika at Israel. Pinasabog ang mga oil wells at military installations ng Iran. Gayon din ang mga kuta ng Hezbollah sa Lebanon. Gumanti ulit ang Iran. Sinara niya ang Strait of Hormuz para matigil ang 20% na supply ng langis na nanggagaling sa mga Gulf states. At ngayon, ang buong mundo ay apektado sa matinding krisis pang-ekonomiya na idinulot ng sigalot na ito. Ang hirap talaga ng sitwasyon kapag ang anak mo binubuli pala siya sa school, pero hindi niya masabi sa parents niya. Araw-araw niyang kikim-kimin ang galit sa loob niya at ang pagnanais na makaganti. Kaya di ba ang daming beses na nakarinig tayo ng mga balita sa Amerika ng mga kabataan na bigla na lang nagwawala. Papasok sa school, may dala-dalang baril. At basta na lang ilalabas ang matagal na pala nilang kim-kim na galit kahit sa mga taong wala namang kinalaman sa nambuli sa kanya. Ang mga kausap ni Jesus sa Ebanghelyo, mukhang marami ding kim-kim na basurang espiritual sa mga kalooban nila. Feeling nila, iniinsulto sila ni Jesus. Ano ang tugon nila? Pumupulot kaagad ng mga bato na ipupukol daw sa kanya. Agad-agad dahas. Dahas ng kamay ang paraan nila ng paglalabas ng galit nila. Aminin ho natin, kapag nasaktan tayo, natural lang ang magngit-ngit. Gusto mo ring manakit kasi nasaktan ka eh. Ang mga pagbasa natin ngayon ay magandang reminder o paalala kung ano bang dapat gawin kapag sumisidhin na ang sama ng loob at natutukso na tayong gumanti at manakit ng kapwa, maaaring sa pamamagitan ng marahas na salita o marahas na gawa. Sa ating first reading kay Prophet Jeremiah, ang sagot ng propeta ay ganito: masama ang loob mo, isumbong mo sila sa Diyos. Alam niyo ho, binuli din si Jeremiah. At sa first reading, naghihinga siya ng sama ng loob sa tindi ng hinanakit
Parang gusto na rin niyang magwala, manakit, at maghiganti. Pero imbes na magpadala siya sa udyok ng galit, sa panalangin niya, inihinga o inilabas. Inireklamo niya ito sa Diyos. Ang sabi niya, Panginoon, natatalos po ninyo ang nasa isip at puso ko. Ipakita niyo po sa akin ang inyong paghihiganti. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang sama ng loob ko. May tawag tayo dito, tayong mga Pilipino, sa mga ganitong sitwasyon na parang natutokso kang magwala. Ipagpasa Diyos mo na lang. Alam natin yun, di ba? Ipagpasa Diyos mo na lang. Ihinga mo sa Kanya. Sa Panginoon mo sabihin. Murahin mo sila. Pero yung walang ibang makakarinig, kundi ang Panginoon. Ilabas mo sa Kanya, sa dasal mo, ang kimkim mong galit. Isigaw mo to, iiyak mo to. Kung gusto mo, ipagdasal mo pa silang magdusa at mamatay. Kung yun ang nararamdaman mo. Pero, suggestion lang naman. Alam ko, may iba sa atin nagigilty na magreklamo sa Diyos. Alam niyo ba, hindi naman totoong puro praise the Lord na lang ang pwede niyong sabihin sa dasal. Kung masama ang loob mo, di ilabas mo sa panalangin. Sa harap man lang ng Diyos, huwag tayong plastic. Magpakatotoo naman tayo. Huwag tayong magkunwari dahil alam niya ang kaloob-looban natin. At kung kailan tayo nagkukunwari at nagkikimkim ng galit, mas lalong sasabog yan minsan isang araw sa pamamagitan ng marahas na gawa. Mga kapatid, tandaan natin yung payo ni St. Paul. Sabi niya, matuto naman kayo na magpuno sa pagkukulang ng isa't isa. Pag may hinanakit kanino man, matutong magpatawad dahil pinatawad din naman kayo. Papaghariin sa puso ang kapayapaan dahil bahagi kayo ng iisang katawan. Tinawag kayo ng Diyos para mabuhay na mapayapa. At kung ibig niyong maging payapa ang kalagayan, laging magpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos. Amen.